Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, hanggang kailan pa magdurusa ang mga inosente sa pagpapatuloy ng digmaan sa Gaza? Kamakailan, inaprubahan ng gobyerno ng Israel ang planong pagpapadala ng humigit kumulang 60,000 reservist troops sa Gaza. Ayon sa Israeli military, magsisimula na ang isang bagong yugto ng labanan na tinatawag nitong gradual, precise, and targeted operation sa loob at paligid ng syudad. Kukubkubin na nila ang Gaza dahil dito mukhang malabong matapos agad ang digmaan. Di po ba, kapanalig? Bilang sagot sa planong ito, sinabi ng mga militanteng Palestino na ang ginawang ito ng Israel ay blatant disregard o lantarang pagsasantabi sa mga pagsisikap na magkaroon ng ceasefire o tigil putukan. Mukhang malabo na rin magkaroon ng kasunduan para palayain ang mga bihag na halos 2 taon ng sigalot. Habang tumatagal ang digmaan, mas maraming bata, matatanda, at iba pang inosenteng sibilyan ang nagdurusa. Maraming mga bansa na, kabilang ang Pilipinas, ang nagsilita laban sa plano ng Israel. Sa isang pahayag na inilabas ng ating Department of Foreign Affairs noong Agosto 25, nanawagan ito ng agarang pagtigil sa lumalalang humanitarian catastrophe sa Gaza at ipinahayag ang matinding pagkabahala sa mga panibagong hakbang ng Israel. Ayon din sa United Nations, nakakaranas na ang mga nasa Gaza ng famine o taggutom. Kalahating milyon tao ang dumaranas ng matinding kakulangan sa pagkain, malnutrisyon at kamatayan dahil nga sa gutom. Ang patuloy na pagharang sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga Palestino ay nagbunga ng tinawag ni UN Secretary General Antonio Guterres na isang man-made disaster, moral indictment, and a failure of humanity itself. Sa digmaan, palaging ang mga inosente ang nagiging pangunahing biktima, kasama ang mga tinatawag na frontliners o ang mga sumusuong sa panganib para lang tumulong sa mga biktima. Nitong mga nakarang linggo, 2 beses nang umatake ang Israel sa isang ospital sa Gaza. Kumitil ito ng 20 katao, kabilang ang mga mamahayag at health workers. Nakakabahala ang patuloy na pagdami ng mga mamamahayag na nasawi sa habang ginagawa ang kanilang trabaho. Ayon nga sa Committee to Protect Journalists, mahigit 190 na ang namatay sa loob ng halos 2 taon ng digmaan. Aba, grabe 190 na mga media personalities. Nakaalarma ito dahil ang mga mamamahayag ang nagsisilbing mata ng mundo sa mga nangyayari sa Gaza. Sa bawat kaso ng pagkamatay ng mga mamamahayag, lalong nalalagay sa panganib ang katotohanan. Kaya't ayon nga sa Catholic Social Teaching Fratelli Tutti ni Pope Francis, we can no longer think of war as a solution because its risks will probably always be greater than its supposed benefits. Nananawagan din ang Latin at Greek Orthodox Patriarchs of Jerusalem ng agarang pagkatapos ng karahasan sa Gaza. Wala silang nakikitang magbibigay katwiran sa anilay deliberate and forcible mass displacement of civilians. Kaya kapanalig ngayon, higit kailanman, napakahalaga ng isang ceasefire o tigil putukan, di po ba? Bakit kailangan natin magkaroon ng pakialam sa isang trahedyang nangyayari sa ibang panig ng mundo? Kapanalig ang anumang paglapastangan sa dignidad ng isang tao ay paglapastangan din sa dignidad ng lahat. Ang pagpatay sa mga bata at mamamahayag, gayon din ang pagharang sa pagkain, gamot, gasolina at iba pang tulong ay dapat kondenahin. Hindi kailanman dapat palampasin ang war crimes. Sinabi sa Kawikaan 11:21, ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maano ang nabubuhay sa katwiran. Paalala ito na sa huli, ang nasa likod ng kasamaan ay pananagutin. Kaya't kapanalig sa harap ng bagong plano ng Israel
para ganap na kubkubin ng Gaza, tila lalo pang lumalayo ang daan tungo sa tunay na kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga inosente po, ang tunay na biktima ng digmaan. Mabuti at nagsalita na ang ating pamahalaan. Abay tayo naman ay hinihiling na patuloy na ipanalangin ang kapayapaan at pagkatapos ng karahasan sa Gaza. There is no way to peace. Peace is the way. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.